Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 19, 2026, Miyerkules, at ating pong ginugunita ngayon ang kapisahan ni San Ezekiel Moreno, isang obispo. Ang ating po unang pagbasa ninilay para sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 34, verses 1 to 11. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinim ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo kinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilayo? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop, pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop, pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga, makinig kayo mga pastol. Pakinggan ninyo ang aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapakikinabangan ang mga ito. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat at sa pagpapatuloy ng ating pong pagbabasa sa aklat ni Propeta Isaías o Ezekiel, kung saan ay siya ang ginamit ng Panginoon para ihatid ang mensahe sa mga pinuno ng Israel. Kaya maalala nyo maintindihan ninyo mabuti na minsan sinasabi ninyo bakit nakikialam ang simbahan sa mga nangyayari sa ating pamahalaan, dahil nga ito ay isang moral na responsibilidad ng mga natin lahat kung tutuusin po, dahil tayo ay may mga bahagi o nakikibahagi sa pagkapropeta ng ating Panginoong Kristo. Ito naman ay sinasabi nga sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel at pinaparating sa mga pinuno ng Israel kung gaano sila kapabaya, na hindi nila iniisip ang kapakanan ng mga tupa. Sila lang ang nabubusog, sila lang umiinom, samantalang ang mga tupa ay namimiligro ang kanilang buhay, nanganganib ang kanilang buhay, pero walang ginagawa ang mga pinuno ng Israel. Kaya mismo ang Diyos na rin ang nagpahayag na sila po ay aalisin sa kanilang mga katungkulan. Ang Panginoon ay laban sa kanila dahil hindi nga nila pinaninindigan at pinananagutan ang kanilang tungkulin. So ngayon sa atin din, kaya patuloy din ang simbahan na nagsasalita, hindi para mang-away o guluhin ang kanilang mga buhay, kundi para paalalahanan lamang sila na meron silang obligasyon at katungkulan na dapat na inuuna ang bayan. So nangyayari sa atin itong mga sumunod na mga magkakasunod na linggo, araw, noong Lunes na nga lang, marami tayong nakikita mga lumulusong sa baha, mga lubog, sa ang kanilang mga bahay. Talagang maawa ka nila dahil makikita mong
ang kanilang mga pinagpaguran ay talagang nasisira at tuluyang naglalaho. Pero nasaan nga ba ang mga leader? Kaya ito yung ginigising natin sila, na sila na noon ay madalas bumababa kahit sa ilalim ng ilog, binababa at kinakabayan nila ang mga posible, no, na bumoto sa kanila. Pero ngayong mga ganitong panahon, nasaan ang mga lingkod ng bayan? Nasaan ang ating mga leader? Nasaan sila? Alam ba nila ang karanasan at nararanasan ng kanilang mga nasasakupan na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos? So, meron kayong pananagutan. At tayo din, syempre lahat naman tayo ay dapat makibahagi. No? Meron tayong responsibilidad na paalalahanan sila na sa kanon ay hindi sila lubusang maligaw sa kanila pong panunungkulan. Kaya, panawagan natin sa mga leader ng ating lipunan, gawin niyo po at gampanan ang inyong sinumpaan na uunahin ang kapakanan ng bayan, uunahin ang kapakanan lalo tigit ng mga mahihirap. Huwag silang gamitin para sa pansariling hangarin lamang. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po. Show yourself